Isang binatang nagngangalang Arman ang pumunta sa isang restaurant kasama ang kanyang girlfriend. Hindi inaasahan, may isang lalaking umupo sa kanilang mesa. Tuwang-tuwa itong makita si Arman. Tinawagan ng lalaki ang kanyang anak na babae at sinabi na kakakilala lang niya sa fiancé nito, na sa hindi malamang dahilan ay hindi nabanggit na may girlfriend na pala siya. Napilitang tumakas si Arman mula sa kanyang magiging kamag-anak sana. Samantala, isa pang binata na si Ton ang umuwi sa kanilang bahay kung saan naghihintay ang kanyang asawa na si Alina. Inanunsyo niya na nakabili siya ng regalo para sa kanilang wedding anniversary. Natuwa si Alina at umasang kotse ang binili ng kanyang asawa. Ngunit washing machine pala ito. Dahil sa pagkadismaya, napasandal na lamang si Alina sa couch. Biglang napansin ng kanyang asawa na nawawala ang kanilang ipon. Ipinaliwanag ni Alina na ginastos niya ito sa isang dress. Binanggit din niya ang kanyang kaibigan na niregaluhan ng asawa ng trip to Europe para sa anniversary nila. Pagkatapos, inutusan niya si Ton na ilabas ang basura. Kasabay nito, tinawagan ni Arman si Ton. Nagkunwari si Ton sa harap ng kanyang asawa na sobrang naiinggit ang kanyang kaibigan sa kanilang bagong bili at hiniling kay Alina na magluto ng makakain para sa kanila. Ngunit muling ikinumpara ni Alina ang asawa ng kanyang kaibigan, na madalas daw makipagkita sa mga kaibigan nito sa kafe. Dahil sa inis, lumabas si Ton upang itapon ang basura at nakita niya si Arman na nagtatago sa pagitan ng mga dumpster. Umaasa si Arman na makikituloy muna sa bahay ni Ton, pero nang maalala ni Ton si Alina, iminungkahi niyang sa kafe na lang sila pumunta. Tumawag sila ng taxi na minamaneho ng isang prankster na nagngangalang Tima. Matapos pag-usapan ng bayad, umalis ang tatlo mula sa bahay. Habang nasa biyahe, ikinwento ni Arman ang nangyari sa ama ng isa sa kanyang mga girlfriend, na hindi tulad niya ay seryoso pala sa relasyon. Pinayuhan ni Ton ang kanyang kaibigan na mag-settle down na. Siya raw ay may asawa, may 25th year mortgage, at kakabili lang ng washing machine. Ngunit nakalimutan niyang sabihin sa kanyang asawa na umalis siya ng bahay. Tinawagan niya ito at pinuri ang bagong washing machine, pero sarkastikong sinabi ni Alina na pakasalan na lang niya ang washing machine bago ibinaba ang tawag. Sumingit naman si Tima at sinabing perpekto ang relasyon niya sa kanyang kotse, na tinatawag niyang Swallow. Biglang naipit sa traffic ang sasakyan. Nakakita sila ng pink na kotse sa gilid ng kalsada at isang babaeng sinusubukang alamin kung bakit ayaw mag-start ng kanyang sasakyan. Humingi ito ng tulong sa kanila, ngunit tumanggi sila at tinukso pa ang kanyang driving skills. Nagpatuloy sila sa biyahe hanggang sa mapahinto sila ng isang patrol officer. Doon nalaman na expired na pala ang driver's license ni Tima. Iniutos ng pulis na ito ang sasakyan papunta sa impound lot. Naiwan ang magkakaibigan na walang masasakyan at nagsimulang maghanap ng panibagong sakay. Hindi inaasahan, ang parehong pink na taxi ang huminto sa harap nila. Inamin ng babae na karaniwan ay hindi siya nagsasakay ng mga lalaki, pero nakita niyang kailangan nila ng tulong. Sa sandaling iyon, naalala ni Ton ang kanyang asawa, at si Arman naman, na hindi na mapigilan ang sarili, ay umamin na narinig nila ang sinabi ni Alina. Kaya wala nang dahilan para gawing perpekto ang kanyang pagsasama. Kalaunan, napagdesisyonan ng mga lalaki na lahat ng problema nila ay dahil sa mga babae. Nagbiro si Tima na maaayos sana niya ang sitwasyon kung babaeng pulis ang kanilang nakausap. Samantalang pinapangarap ni Arman ang isang mundo kung saan walang mga kapatid na lalaki o ama ang mga babae. Napaisip naman si Ton tungkol sa asawa ng kaibigan ng kanyang misis, na tila laging mas magaling kaysa sa kanya. Biglang si Sofia, ang driver, na namangha sa kanilang mga pantasya, ay nag-alok na dalhin sila sa isang mundong puro babae lamang ang umiiral. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang bar at tumanggi si Sofia na tumanggap ng bayad mula sa magkakaibigan. Binati niya sila ng good luck bago umalis si Tima. Samantala, pumasok sina Arman at Ton sa kafe at natigilan sa kanilang nakita. Sa loob ay puro babae lamang, at nagsisigawan ang mga ito sa tuwa nang makita sila. Hindi maintindihan ng dalawa ang nangyayari, at maya-maya ay nagsimulang dumating ang mga inumin mula sa iba't ibang mesa. Isang waitress ang nagsabing libre ang lahat para sa kanila at maaari silang mag-relax at magsaya. Sa pagkabigla, hinugot ni Arman ang kanyang cellphone at napansin niyang biglang nawala ang lahat ng kanyang mail contacts.
Napatawa naman ang lahat ng hilingin nito na ilipat ang TV sa men's soccer match. Ipinaliwanag ng waitress na 3 na lamang ang natitirang lalaki sa mundo, at kailangan ng hindi bababa sa 22 players para makapaglaro ng soccer. Naalala nito nang sinabi ni Sofia kaya nagtanong siya kung nasaan ang men's bathroom. Humingi ng paumanhin ang waitress at sinabing hindi nila inasahang may mga lalaking bibisita sa bar. Nagmamadaling lumabas ang magkakaibigan at laking gulat nila nang mapagtantong nasa isang mundo sila ng mga babae. Biglang sumulpat si Tima at sinabi na maging ang mga pulis doon ay puro babae rin. Muling lumapit si Sofia sa kanila at nagtaka kung bakit sila nagugulat. Hindi ba't gusto naman nila ng isang mundong walang lalaki? Magpapalipas sila ng isang buong araw sa paraiso kung saan walang nakakainis na mga kaibigan, asawa, kapatid na lalaki, ama, o lalaking pulis. At ngayon, nakalista na rin sila sa Red Book. Gayunpaman, hindi sila maaaring kumuha ng litrato o mag-record ng kahit ano. Iyon ang mga patakaran, walang ebidensya tungkol sa women's world. Ibinalik ni Sofia ang susi ng kotse ni Tima, na lumalabas na malapit lang pala sa mundong iyon. Bawal kasi roon ang pagtow ng kanyang sasakyan dahil siya lamang ang nag-iisang lalaking taxi driver. Habang tuwang-tuwa ang magkakaibigan, biglang nalungkot si Ton dahil hindi niya alam kung paano magre-react si Alina. Tiniyak naman ni Sofia na sa kanilang mundo ay isang segundo lang ang lilipas at walang makakapansin sa pagkawala nila. Iminungkahi ni Arman na sulitin nila ang oras dahil maaaring hindi na muling dumating ang ganitong kasiyahan. Agad silang sumakay sa kotse at naglibot sa syudad habang ine-enjoy ang lahat ng atensyon na natatanggap nila. Nagsimulang magplano si Tima kung gaano kalaking pamasahe ang maaari niyang singilin sa mundong iyon. Samantalang si Ton naman ay nagmakaawang ihatid na siya pauwi kahit tutol si Arman. Bigla silang pinara ng isang babaeng pulis na mahigpit makitungo sa mga lalaki. Inutusan nito si Tima na bumaba ng sasakyan, ngunit nang sumunod siya ay bigla siyang hinalikan ng pulis bago ito tumakbo palayo habang humihingi ng paumanhin sa pag-abuso sa kanyang posisyon. Napadpad ang 3 sa isang club kung saan todo silang nagparty habang nilulunod ang sarili sa atensyon ng mga babae. Hindi inaasahan, tumanggi namang makipagkilala ang isang waitress na naunang nilandi ni Arman, bagay na tumama sa kanyang pride. Nang pilitin pa niya ito, sinabi ng babae na masyado siyang mayabang at self-absorbed bago siya batiin ng magandang gabi. Natuwa naman si Ton dahil kahit sa mundong iyon ay may mga babaeng katulad niya. Nagpatuloy ang magkakaibigan sa pagsasayaw at pag-inom hanggang sa lapitan si Tima ng isang security guard at sabihing may naghihintay sa kanya sa labas. Nagulat siya at pagpunta sa pinto ay nakita niya si Olga, ang babaeng pulis. Nagkunwari siyang hindi ito kilala, nagtago, at bumalik sa kanyang mga kaibigan. Sinabi niyang natunton sila ng traffic cop. Agad namang sinuportahan nito ang ideyang umalis na sa club dahil desperado na siyang makauwi. Ngunit iginiit ni Arman na ihatid na lamang nila ang kanilang may asawang kaibigan at magpatuloy sa pagpaparty hanggang umaga. Subalit nang dalhin ng waitress ang bill, napakalaki pala nito. Ayon sa patakaran ng club, libre ang pagkain at inumin ng mga lalaki, pero kailangan nilang bayaran ang lahat ng in-order ng mga babae. Iminungkahi ni Arman na manatili na lamang sila hanggang umaga habang hinihintay matapos ang kanilang 24 na oras. Ngunit sa mismong sandaling iyon ay nakakita sila ng maraming lalaki sa paligid nila. Sa matinding gulat, dali-dali silang tumakbo palabas kung saan naghihintay si Sofia. Doon niya ibinunyag ang pinakamahalagang kondisyon ng kanilang pagbisita. Sa loob ng 24 na oras, hindi maaaring tumanggi ang mga lalaki sa kahit anong hiling ng mga babae. Kung hindi, habang buhay silang maiipit sa isang mundong tanging mga lalaki lamang ang nakatira. May isa lang silang pagkakataong magkamali, at nagamit na nila iyon. Inubos ng magkakaibigan ang laman ng kanilang mga bulsa at pinag-ipon-ipon ang sapat na pera upang mabayaran ang kanilang gabing pagpaparty sa club. Pagkatapos, nakita ni Tima si Olga na nakatayo sa tabi ng kanyang kotse. Inimbitahan siya nito na maglibot sila sa syudad, at wala siyang magawa kundi sumama. Kinabukasan, inalok ni Alina si Ton ng kahit anong gusto nitong almusal at sinabing handa siyang gawin ang kahit ano para sa kanyang maswerteng asawa. Iminungkahi rin niyang maghanda sila ng hapunan para kina Ton at Arman, dahil alam niyang ikatutuwa iyon ng kanyang asawa. Tinawagan niya si Arman at inimbitahan ito,
habang hinihiling na magdala rin siya ng mga spices. Labag man sa loob, pumayag si Arman. Ngunit paglabas niya ng bahay, isang matandang babae ang nakiusap na tulungan siyang buhatin ang kanyang bag papunta sa apartment nito. Wala ring nagawa si Arman kundi sumunod. Kasabay nito, nakarinig si Tima ng isang radio advertisement na nag-aanyaya sa mga tao sa isang fair, kaya agad niya itong pinatay dahil babae rin ang announcer. Bigla niyang napansin na ang mga babae sa paligid niya ay nagsisimulang mag-transform bilang mga lalaki. Sa matinding takot, napagtanto niyang kailangan niyang sundin ang bawat kahilingan ng mga babae. Samantala, si Arman naman ay gumagawa ng tsaa, naglalaba, at naglilinis ng sahig para sa matandang babae. Si Ton naman ay sarap sa masarap na pagkaing inihanda ni Alina. Nagsimula siyang magbigay ng mga pabirong utos, at masayang sinusunod iyon ng kanyang asawa. Dinadala nito ang kanyang tsinelas, inaayos ang apartment, at nagpapanggap pang parang tuta. Ngunit nang subukan nito na kuhanan siya ng litrato, biglang namatay ang kanyang cellphone. Dinibdib ni Alina ang kanyang pagkadismaya at nagtatampo. Inalo naman siya ni Ton at nakiusap na huwag muna siyang hingan ng kahit anong pabor sa natitirang bahagi ng araw. Pumayag si Alina, pero agad ding nagmungkahi na lumabas sila dahil bihira silang makaalis ng bahay. Wala nang nagawa si Ton kundi pumayag. Sa mga oras ding iyon, natapos na ni Arman ang pagmumop ng sahig. Nang makitang nakatulog na ang matandang babae, palihim siyang lumabas ng apartment at nagtago sa isang park. Doon ay tinawag siya ng isang babaeng pintor na humihingi ng tulong upang ilipat ang kanyang easel. Sa kanyang pagkagulat, nakilala niya ito bilang ang parehong supladang waitress mula sa bar. Ngunit nakangiti itong nagpaliwanag na ayaw niya talaga sa trabaho niya roon at ang pagpipinta ang tunay niyang passion. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Diana. Samantala, muling nakasalubong ni Tima si Olga sa kalsada. Habang sinusundan niya ang directions ng kanyang GPS, mabilis siyang nagmaneho palayo, ngunit hinabol siya ni Olga habang paulit-ulit na inuutos na huminto siya. Sa tuwing titigil siya, paulit-ulit namang hinihikayat siya ng babaeng boses ng GPS na magpatuloy lang sa pagmamaneho. Nagpatuloy ang habulan ng ilang sandali hanggang sa tuluyan ng maabutan ni Olga si Tima. Inutusan niya itong huminto at sinabing kailangan siyang sumama sa presinto. Samantala, nagpapahinga sina Ton at Alina sa isang kafe. Agad na kinukwenta ni Ton kung magkano ang kailangan niyang bayaran para sa lahat ng babaeng naroon nang biglang magkaroon ng argumento. Lumalabas na ang mesa na inuupuan nila ay naka-reserve na pala ng mas maaga. Iminungkahi ni Alina na umalis na sila, at agad namang pumayag si Ton. Samantala, naglalakad naman si Arman kasama si Diana nang may isang grupo ng mga babae ang humingi ng tulong para kunin ang kanilang saranggola na naipit sa puno. Umakyat si Arman at matagumpay na nakuha ang laruan, ngunit nahulog siya mula sa puno. Dinala siya ni Diana sa isang cafe kung saan sila nag-relax, nag-usap, at tila unti-unting nahulog ang loob sa isa't isa. Biglang nagsimulang mag-flicker si Diana, at saka lamang naalala ni Arman ang mga spices. Humingi siya ng paumanhin at nagmamadaling umalis habang nangangakong hahanapin muli si Diana. Kasabay nito, hindi inaasahang dinala ni Olga si Tima sa isang hotel. Samantala, nakatanggap si Arman ng isang promotional offer at napilitang pumunta sa isang beauty salon kung saan sumailalim siya sa iba't ibang treatments, kabilang na ang waxing. Samantala, dinala naman nito ang kanyang asawa sa isang espesyal na lugar sa park kung saan madalas silang magpunta noon. Binilhan niya si Alina ng sausage rolls, katulad ng kinain nila noong una nilang date. Si Tima naman, na hindi na malaman kung paano makakatakas sa sobrang malambing na si Olga, ay nagtago sa banyo. Sinindihan niya ang isang napkin upang ma-activate ang fire suppression system at mapilitang lumikas ang lahat palabas ng gusali. Kasabay nito, tinawagan ni Arman si Alina upang sabihing nabili na niya ang mga spices, ngunit sinabi nitong sa ibang araw na lang siya pumunta. Masaya si Arman dahil natupad niya ang kahilingan nito kaya dali-dali siyang bumalik kay Diana. Sa kasamaang palad, muli niyang nakasalubong ang matandang babae na humiling naman ng masahe. Labag man sa loob, napilitang sumunod si Arman. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Diana sa apartment. Siya pala ang apo ng matandang babae. Magkasama silang umalis ng apartment habang sumisigaw ang matanda na huwag silang maghalikan. Samantala,
Sinubukan ni Tima na magtago mula kay Olga sa loob ng elevator. Ngunit dahil sa sunog, tumigil ang elevator at muli siyang nahuli. Sa kahilingan ni Arman, ipininta ni Diana ang sarili niyang portrait kahit hindi niya maintindihan kung bakit, dahil pwede naman silang kumuha ng litrato. Hindi masabi ni Arman ang totoo kaya sinabi na lamang niyang baka hindi na sila muling magkita. Nasaktan si Diana at lalo pang nagtatampo nang tumanggi si Arman na halikan siya dahil sa sinabi ng kanyang lola. Sa sarkastikong paraan, iminungkahi niyang tumalon na lang siya mula sa bubong. Tumayo si Arman sa gilid ng bubong at nakiusap kay Diana na pigilan siya, ngunit nanatiling tahimik si Diana. Biglang may isang batang babae sa ibaba ang sumigaw at nakiusap na huwag siyang tumalon, sinasabing natutunan na niya ang kanyang assignment kung saan nakasulat na 3 na lamang ang natitirang lalaki sa mundo. Agad namang sumunod si Arman at ipinaliwanag kay Diana na bahagi lamang iyon ng mga patakaran ng laro. Ngunit ang salitang laro lang ang narinig ni Diana, kaya nakaramdam siya ng matinding pag-insulto at umalis. Dinala ni Arman ang hindi pa tapos na portrait kasama niya. Nagkita muli ang magkakaibigan at pinag-usapan ang mga nangyari sa kanilang araw. Nang dumating si Sofia, ipinaliwanag niyang tanging ang mga taong sakay ng kanyang taxi lamang ang maaaring makabalik sa kanilang mundo. Biglang kinuha ni Arman ang taxi ni Sofia at mabilis na nagmaneho upang hanapin si Diana. Determinado siyang isama ito sa halip na si Sofia. Ang problema, hindi niya alam kung saan ito nakatira. Nakarating sila sa bahay ng lola ni Diana, at itinuro nito kung saan nakatira ang apo. Ngunit tumanggi si Diana na buksan ang pinto. Sumigaw ang lola mula sa ibaba ng bintana at pinuri si Arman, ngunit iginiit ni Diana na laro lamang ang lahat ng iyon. Nagmakaawa si Arman na paniwalaan siya, ngunit tumanggi pa rin si Diana na lumabas. Bumalik ang magkakaibigan kay Sofia, ngunit tumanggi itong ihatid sila pauwi at balak nang umalis mag-isa. Humingi ng tawad si Arman at ipinaliwanag ang kanyang dahilan. Inalok pa niyang manatili na lamang habang buhay sa mundong iyon. Ngunit hindi pa rin natinag si Sofia. Nang tuluyan ng magsisi at humingi ng tawad ang magkakaibigan, saka lamang pumayag si Sofia na ibalik sila sa kanilang mundo. Muling bumiyahe ang taxi sa buong syudad at maya-maya ay nakabalik na sila sa normal na mundo. Pinasalamatan nila si Sofia, ngunit nagkunwari itong walang alam sa kanilang sinasabi. Maya-maya, tumulong sila sa isa pang babaeng taxi driver na nagtulak ng nasisiraan nitong sasakyan. Bumili naman si Ton ng mga bulaklak para sa kanyang asawa at umuwi na. Samantalang niyakap naman ni Tima ang isang traffic officer na nadaanan niya. Si Arman naman ay nagsimulang hanapin si Sofia at ang lahat ng lugar na pinuntahan nila sa Women's World, ngunit wala siyang matagpuan. Kalaunan, ibinenta ni Ton ang washing machine at dinala ang kanyang asawa sa park. Pinuntahan naman ni Arman ang apartment ni Diana, ngunit ibang babae na ang nakatira roon kasama ang sobrang selosong asawa nito. Samantala, binilhan ni Ton ang kanyang asawa ng sausage rolls at binigyan pa ito ng tickets papuntang Paris. Nabawi naman ni Tima ang kanyang sasakyan at hindi inaasahang muling nakasalubong si Olga, na nagsimulang makipag-usap tungkol sa kanyang minamahal na kotse. Doon nila natuklasang marami pala silang pagkakapareho. Samantala, pumunta si Arman sa isang art school upang ipatapos ang portrait ni Diana. Sa kanyang pagkagulat, nakita niya mismo si Diana roon. Muli silang nagkita at sa pagkakataong ito ay naging magkasintahan na sila. Sa gitna ng credits, dinala ni Tima si Olga sa isang hotel, ngunit ngayon ay nakasuot na siya ng police uniform at determinadong baguhin ng kaunti ang ilan sa mga alaala nito. Kabilang sa mga positibong bahagi ng pelikula ang magagandang tanawin at ang maraming magagandang babae sa screen, kahit na sa kasamaang palad ay hindi masyadong tumama ang humor ng pelikula. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button. At kung hindi mo nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses upang masiguro. Mas mabuti kung mapapanood mo ang buong pelikula. Wow naman! Maraming salamat sa panonood!